Ayun, so simulan agad natin ng episode 1, no, para hindi na masyadong mahaba. At ayun, yung core lang po ng concept yung kailangan talaga nating ang gusto ko pong itackle dito, plus yung mga paano niyo siya bubuuin, no, at ano yung mga options niyo. So si NFT po is simple lang, is meron kang pipe to sample, no. Meron akong mga demo kasi dito eh. Ito yung ating Duracon, no. So si Duracon is square, parang square tube po yan. Ganyan po talaga yan. Yan. Buo yan, buo. So yung nakikita nyo lang po ngayon is kinat ko po ito, pinutol. So pag binili nyo yan, buong square yan. Rectangle baga. So ang sukat nito is, take note nyo po, is 4 by 2 by 4 by 8 feet. So 2 inches by 4 inches by 8 feet. So naka-mirror lang po, pero ayan, sundan nyo na lang po yung sinasabi ko. So it's 2. So 2 by 4. Ayan, by 8. Ayan, basta 2 by 4 by 8 siya. So yung nabibili to sa, kuha nga ako ng hindi putol. Ayan. So ito po yung ina-advise kong gamitin, no? Ngayon, kung budget naman ang panag-uusapan natin, is pwede kayong gumamit ng bilog, yung PVC, no. Kailangan nyo lang po, siguro hindi ko po siya itatakil, no, kasi iba po ang approach kapag round pipe ang gamit kapag compare dito. Sa kadahilan ng iba po yung shape nun, at of course iba din po yung approach natin doon, no. So dito lang tayo magfo-focus. So itong ang isang buo. So mahaba to, no, 8 feet. Tapos dos yung kapal niya, ito dos. 4 yung ayan, yung lapad baga. Tapos yung haba is 8 feet. So ito yung Duracon. Saan nyo nabibili to? Sa dito sa amin po sa Cebu, taga Cebu po kasi ako, no. So sa Atlantic Hardware marami po niyan, no. So so far meron si City, wala akong nakita kay City, no. Sa Cebu Home Builders, yung meron sa kanila is yung corrugated. So unfortunately hindi yun yung gusto ko. Una sa lahat, ang mahal. At saka ang price ng ito, nabibili namin to dito sa Atlantic sa price na 363 per pipe, no. So 363 last na bumili ako. Di ko lang alam kung magkano ngayon. Ngayon, ang meron kayong option dito, no, is yung basic lang po muna na setup. So ang concept lang naman po sa NFT, no, ibalik ko lang po muna to, no. Ito po is parang scale na version para makita nyo. So ang concept sa NFT, layo ko lang konti, no, ayan, is meron tayong drain, labasan ng tubig, meron tayong source. So dito naman yung papasok yung tubig. So papasok yung tubig natin dito, it's either by microtube or direct, which is tackle natin later, no, further. So pagpasok ng tubig, dadaloy lang yan, manipis lang po yung daloy ng tubig na yan, no. Yan, sobrang nipis lang po ng tubig niyan, yan. Or pwedeng mas mataas pa, walang problema dyan, no. Yan, ay sumulat kasi or pwedeng mas mataas pa, yan, kayo na nga. So mga siguro 1 cm na flow at most, no. Ang importante is may tumadaloy na tubig. Ngayon, pag sinabi po nating NFT is nutrient film technique po siya. Ang tubig po na dadalay doon is continuous, no. Tuloy-tuloy lang siya. Yan, parang gutter ba ng ulan. So diretso lang siya, no. Hindi tayo nagpopondo ng tubig sa loob. So kaya ang table design nyo, so kayo na lang po ang kumausap sa gagawa ng table nyo, dapat slightly slanted, no. Siguro 2%. Now depende sa slant yung speed ng flow, no. Ang gusto lang natin is na flow po, ang hanap natin is yung malumanay lang na flow pero tuloy-tuloy, no, na hindi po natatambak. Yun lang po, no. So siguro mga ganyan lang na, no,
siguro 2%. Sa amin po is 2% eh. Actually, yung 2% na yan, meron pa rin pong unting naiiwan pero manipis lang po. Siguro dahil sa lambot po ng lupa, nagbago yung levelasyon, no? But yun po yung concept ng NFT, no? So dalawang side niyan, meron tayong drain, tapos meron tayong input. Ngayon, pag-usapan muna natin yung input, no? So sa input, pwede itong saraduan, no? Pwede itong saraduan gaya nito. Agay, haba. Oy, no. Pwede itong saraduan ito, parang ganito. Tapos, pwede lang kayo parang ganito, butas, no? Haba eh. So, pwede nyong it's either butasan, tapos lagyan nyo nito, microtube. Yan. Tapos, dyan papasok yung tubig. Yan. Tapos, dun lalabas sa kabilang side, no? Pwede ding buksan nyo lang siya, buklatin, tapos, ito naman yung direct flow. Kumuha lang kayo ng, ito, for example, yan, no? May butas, no? Pero huwag nyo gayahin yung butas na yan. So, it's either malaki, no? Mga siguro 1/4 inch ng drill. Pwede nyo lapag lang dyan. Diskartehan nyo na lang paano siya lalapag dyan. No? Mayroon kayong option. Meron tayong elbow. Ayan. Pwede yung pasok yung elbow dito, no? Pwedeng ito sa loob. Pwede din ganyan. Kaya nang bahala dumiskarte. Yan. Kasya to eh. Kaso since may epoxy, ayan, no? Parang ganyan. Then, dito nyo pasasakayin yung baba ko lang to, no? Dito nyo ito pasasakayin. Nakaganyan. No? May nakita akong actually ginawa ni Sir Mark, no? Sa group namin. Kinatan niya to ng ganyan, ng half. Para maganda yung sakay nito. Solid, ganda yan. So, actually, yun yung gagawin ko rin sa mga susunod na setup. Maganda yung sakay nung ano. So, yun lang yung sa input. Sa output naman is open lang, no? And then, yung drain nyo is, it's either gagamit kayo ng Duracon ulit, no? Pangsalo, or pwedeng round na PVC na. Ayun. So, another thing is, dito sa Duracon na gagamitin nyo, no? When it comes to maintenance, for example, ito yung mahabang pinakita ko kanina, matagal siya linisin. So, kaya lahat ng Duracon namin dyan is binuksan ko para mabilis lang siyang linisin. Okay. Meron din tong coupling, no? Para pwede nyo siyang dugtong lang. Ayan. Parang ganyan ba? So, kung baga titingnan nyo, so, dalawang 8 feet na ang magkasya. Yun. So, yun. Ito yung mga, ito para kung siguro magdugtong kayo. Bilhan nyo lang ng coupling, nasa 50 ata isa nito, 53. Same lang din dito, no? Sa elbow ata 60 plus. Then, ito is, nasa 363 ang isang length, no? So, personally, hindi ako gumagamit ng microtube, no? Yung sinusundot lang natin dito tapos dumadalo yung tubig. Especially kung coco pit ang gamit yung ano, yung gamit yung medium, sa kadahilan ng bumabara siya, no? May ibang gumagamit kasi ng, ito pala ang tawag dito is microbarb, no? Tapos ito naman ang tawag dito is microvalve, no? So, para siya sa mga 1/4 inch na mga ito micro, lahat sila microtube. So, ang ito kasi is pwede, parang ganito. Ayan. Then dito lang natin pinapasok yung microtube. Sinasaksak natin dito yung microtube. No. And then in between pwede nyo lagyan nito microvalve para individual nyo siya makokontrol. Ayan. So, parang dito nyo lalagay yung microvalve nyo. Ayan. So, dadalo yung tubig, pwede nyo siyang patayin at buksan per channel, no? Per length nung ano, PVC. So, ayun yung mga options nyo. And siguro ang next is yung butas, no? Yung butas ng inyong NFT system. Kapag
2.5 ang gagamitin nyo na hole. Gaya po nito, no? 2.5 ang gamit namin dito. Yung baso, hindi yan sasagad sa pinakailalim. So, kailangan mataas ang tubig mo. So, lalabas yan, DFT na siya. So, kailangan, pag ganito ang gagamitin mo, tres ang gagamitin mong butas. Kasi pag hindi, nakalutang lang yung baso. Hindi siya sumasagad hanggang bottom nung Duracon nyo. Okay? So, unless DFT ang target nyo, no? Unless DFT ang target. Ayan. So, yun yung parang parts na kailangan yung malaman sa Duracon, no? So, gusto nyo ba siyang buksan para mas efficient siyang linisin? So, I know, pretty sure may mga tanong kayo pagdating sa pagbubukas nito. Meron na po actually akong video, no? Pagdating sa pag-o-open nito. And kung gagamit ba kayo ng microtube na lang, okay, again, I suggest kung ang medium nyo is Coco-Pit, ma-maintenance to, no? Hindi ko sinasabi huwag yung gamitin, pero I'm setting expectations na ma-maintenance to, bumabara to. Okay, and minsan may mga channels kayo na wala na palang tubig kasi yung Coco-Pit na ipon dito, lalo na kung gagamit kayo ng mga ganito. Ang liit niya, no? So, isang butil ng ano niya naiipon, mabara lang. Yan. So, preferably, me personally, ang gusto kong gamit is yung direct na lang. Malaking butas, diretso dito sa ating source. Nakaganyan, nakapatong or ganyan. Diretso na. Pakita ko yung NFT system namin doon, no? Pero yun nga, marami pang improvement yun. Then, sa drain is ito. Gawan nyo lang ng paraan na masasalo siya ng maayos. Lagyan nyo ng labi kasi pag hindi, dumadaloy lang yung tubig sa ilalim, no? So, lagyan nyo lang parang ganito para diretsong baba. Smooth yung flow. Okay? So, I think yun lang naman sa ano. Oh, ang distance pala ng ano, ng ating hole CTC natin or center to center, no? Ideally 8 inches. 8 inches yung distansya niyan. So, center, dito kayo magsusukat sa gitna hanggang dito 8, no? Pwede, ang magkasya niyan is 12 holes. So, sa 8 inch nyo, 12 ang kasya na lettuce sa isang length. Kung gusto nyo maging 13 yan, no, gawin yung 7.5 to. Okay. So, yun yung gamit ko, 7.5. Pero, nasa inyo yan, no? Actually, mas maganda i-follow nyo yung 8 para maganda yung buka ng inyong mga lettuce. Kapag mag 7.5 kayo at lumaki yung lettuce nyo, medyo magkukumpulan yung mga yan. Okay. So, but kami kasi, nagbibenta naman kami ng hindi sobrang laki. Kasi, parang may mini-maintain kaming size na dapat binibenta na baga. Usually, hindi naman sila nagtatamaan ng sobrang-sobra. No? Pero, this is good for ventilation tsaka airflow. Yan. So, yun lang muna, no, mga kalitsugas about sa Duracon at mga insights lang. Marami pa tayong pag-uusapan. Yun lang yung parang gusto ko malaman nyo sa Duracon na item. So, siguro next is paano natin tawag dito, ano yung mga medium na ano gagawin nyo kung iba't ibang medium yung gagamitin nyo. Anong gagawin nyo dito? Kasi ito pinakita ko pang Coco-Pit tsaka cups to. So, iba din ang approach kapag rock wool or horticultural foam. Kita tayo sa susunod na episode. Pa-subscribe na lang din kung ano, nagustuhan niyo yung content, no? Also, pwede nyo rin po tayo, meron po tayong Facebook at YouTube page at meron din tayong TikTok, no? Rulen. So, RUELEN, yun lang din po yun. So, pare-parehas lang po ng laman yan. Pag mga long videos, I tend to post them sa YouTube kasi si Facebook ayaw eh. So, parang nagiging multi-part siya, which is okay lang naman, pero baka kasi masyadong maraming video ba. No, in my part, okay lang yun. So, yun lang.